Magandang araw sa lahat. Sa nakaraang episode, tinanong ni Ningbei si Shi Zhengxian kung siya ba ay mula sa pamilya Shi. Oh, so kilala mo ang pamilya ko. Kung gayon ay dapat mong malaman na hindi ako isang taong kaya mong pukawin, kaya lumayo ka kay Qinghe. Sagot naman ni Shi Zhengxian. Subalit, sinabihan lamang ni Ningbei si Shi Zhengxian na sabihin kay Shi Quanjia na sa gabing iyon. Sa ganap na alas 8, siya, si Ningbei, ay magalang na maghihintay sa kanila. Nagalit naman si Shi Zhengxian sa sinabi ni Ningbei. Tinanong niya pa ito kung sino siya sa tingin niya para sabihin na ang kanyang panganay na tiyuhin ay pumunta at makipagkita sa kanya. Kasunod nito, sinabihan niya si Ningbei na pumunta at ipa-check up ang ulo niya. Bilang resulta, hindi na nakatiis pa si Ningbei. Ginamit niya ang kanyang kamay upang hampasin si Shi Zhengxian. Agad namang tumilapon ang binatang ito at iniinda ang sakit na natamo. Samantala, tila na stress si Qinghe sa nangyari. Ilang segundo pa, dali-dali nang umalis si Ningbei. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na si Ningbei sa kanilang tahanan at agad niyang binati ang kanyang ina. Gayunpaman, sinabihan ni Qin Huailan si Ningbei na si Ningkangguo ay tiyuhin pa rin niya kung tutuusin. Dagdag pa niya, si Ningkangguo ay nakaluhod ng buong gabi. Kaya sinabi niya sa kanya na bitiwan at patayuin na siya. Subalit agad namang sumagot si Ningbei at sinabihan ang kanyang ina na huwag nang mag-alala patungkol doon dahil ayon sa kanya, buong gabi ding nag-hunting si Ningkangguo sa kanila. Kaya hindi niya siya maaaring pakawalan ng ganun-ganun lang. Higit pa rito, sinabi din ni Ningbei sa kanyang ina na ang pangalawang tao na papatayin niya ay si Qin Fengge. Pagkatapos ay, tinanong niya ang kanyang ina kung pipigilan ba niya siya. Buksan na iyo ang pinto. Pakiusap, buksan na iyo ang pinto. Parang awa na iyo na, papasukin na iyo kahit si Ningbei man lamang. Wala akong pakialam kahit mamatay pa ako, ngunit pakiusap, hayaan na iyo namang mabuhay kahit ang anak ko. Wika pa ng nakakaawang ina ni Ningbei sa nakaraan. Gayunpaman, sinabihan siya ng pangalawang tito ni Ningbei na tumigil na ang bilasan na dahil maabyutan na nila sila. Bilang karagdagan, sinabihan din niya siya na itigil na ang pagmamakaawa at umalis na. Subalit ayon kay Qin Huailan, kahit anong mangyari party parent siya ng pamilya Qin. Kaya patuloy parent siya sa pagmamakaawa. Gayunpaman, pinilit na siya ni Ningkangnan na umalis na. Subalit ang nagagagulat, isang isda pa ang biglang lumabas mula sa pintuan ng mansyon. At direktang tumama kay Ningkangnan. Kaya naman ang lahat ay nagulantang sa kanilang nakita. Samantala, iyon ang dahilan kung bakit pumanaw si Ningkangnan. Sa kasalukuyang panahon, nakarating na si Ningbei sa mansyon ng pamilya Qin. Agad namang nakilala ng mga gwardyang ito na ang sasakyan na iyon ay sasakyan mula sa pamilya Ning. Gayunpaman, napatanong ang gwardyang nasa kaliwa kung sino sa pamilya Ning iyon. Subalit ayon sa gwardyang nasa kanan, hindi na importante kung sino iyon. Kaya naman inutusan niya ang kanyang kasamahan na magmadali at buksan ang gate at ipaalam sa mayordomo na may dumating na miyembro ng pamilya Ning. Sa kabilang panig, naalala ni Ningbei ang maulan na gabing iyon. Ang mga pulang pinto ng mansyon ng kanyang lolo ay sarado ng mahigpit. Samantala, nakapasok na ang sasakyan na sinasakyan ni Ningbei at ng kanyang ama at ina. Agad naman silang sinalubong ng mga taong ito. Subalit hindi sila bumaba kaagad sa sasakyan. Bilang karagdagan, hindi din makita ng lalaki kung sino ang nakasakay sa sasakyang iyon. Kaya naman napasabi na lamang ang lalaking ito nang, tingnan mo ito, nakarating ka na sa bahay ngunit hindi ka pa rin bumababa ng sasakyan. Bigla-bigla, sinabihan ni Ningbei ang lalaki na gusto niyang anyayahan ang pinuno ng mansyon na personal na pagbuksan siya ng pinto. Kaya naman nabigla ang mga taong ito sa kanilang narinig. Napatanong ang ilan sa kanila kung sino daw kamo iyon. Napansin din ng ilan sa kanila na parang boses iyon ng binata na masyadong mapangahas. Gayunpaman, sinabi lang ng lalaking ito na ayos lang iyon. At pagkatapos ay sinabi niya na siya na ang magbubukas. At pagkabukas niya, agad na bumungad sa kanya sina Ningkangnan at Qin Huailan. Kaya naman talagang nagulantang ang dalawang ito nang makita nila sila. Agad ding tinawang ni Qin Huailan ang kanyang pangalang kapatid. Ngunit galit siyang sinabihan ng lalaking ito na hindi niya siya kapatid. Sinabihan din niya si Qin Huailan na matagal na siyang hindi naging bahagi ng pamilya Qin.
Kasunod nito, dali-daling inutusan ng lalaking ito ang kanyang mga tauhan na sipain sila palabas. Dahil ang akala niya, ay si Ning Kanghai iyon. Ang nakakagulat, biglang lumabas si Ning Bei at tinanong ang pinuno ng pamilya Qin kung bakit nagmamadali siyang palayasin sila. Tinanong din niya ito kung pakiramdam ba niya ay guilty siya. Samantala, agad namang tinanong ng lalaking ito si Ning Bei kung sino siya. At ayon pa sa kanya, ang pamilyang Qin ay isa sa 7 pinakamayamang pamilya, at gumaganap ng napakahalagang papel sa syudad ng Dragon. Kaya't hindi nila kailangang makonsensya kapag kaharap ang sinuman. Kasunod nito, bigla ding lumabas si Ning Kenglan mula sa sasakyan. At agad na iniabot ang papeles na iyon sa lalaking ito. Napatanong naman ang lalaking ito kung ano ang mapahamak na bagay na iyon. Magsalita kapag katapos mong tingnan, huwag magmadali. Sagot naman ni Ning Kenglan. Pagkatapos nito, tumungo na sila sa loob. Samantala, tila gulat na gulat ang lalaking ito na nagngangalang Teng Shan nang makita niya ang laman ng papeles na ito. Agad namang nagtanong ang babaeng ito kay Teng Shan kung ano iyon. Ayon kay Teng Shan, iyon ang kontrata nila sa Ning Conglomerate. Bilang resulta, nagulat ang lalaking ito at hindi siya makapaniwala kung paanong napunta kay Ning Kenglan ang kontrata nila ng Ning Conglomerate. Sa kabilang banda, sinabihan ni Ning Kenglan ang lalaki na pumasok at pumirma sa kontrata ng pagwawakas o termination contract kapag natapos na niya itong basahin. Ano? Anong sinabi mo? Alam mo ba kung magkano ang binayaran at nagastos ng aking pamilyang Qin para sa mga proyektong ito? Galit na wika ni Teng Shan. Dagdag pa niya, inubos ng 18 proyektong ito ang lahat ng mapagkukunan ng kanilang pamilya. Kaya naman napatanong siya kung paanong wawakasan nila ang kontrata ng pamilya Ning. Bakit ko kailangan kanselahin ang kontrata? Ako na ngayon ang chairman ng Ning Conglomerate. Sapat na ba yun para sa iyo? Tugon naman ni Ning Kenglan. Subalit hindi makapaniwala ang pamilyang ito. Ayon pa kay Teng Shan, napaka-imposible nun dahil ang chairman ng Ning Conglomerate ay si Ning Kanghai. Kaya napatanong siya kung bakit niya iyon ibibigay kay Ning Kenglan. Kaya naman agad niyang tinawagan si Ning Kanghai upang tanungin kung ano ang nangyayari. Samantala, tahimik at nagmamasid lamang si Ning Bei sa kanila. Sa puntong ito, tinanong ng lalaking nasa kaliwa si Teng Shan kung kamusta. Agad namang tumugon si Teng Shan at sinabi na hindi sumasagot. Kaya nagpasya siya na tawagan na lang si Ning Fuguo. Ngunit wala pa ding sumasagot. Kaya naman nagtaka siya kung bakit walang sumasagot sa kanila. Gayunpaman, inutusan si Teng Shan ng lalaking nasa kaliwa na tawagan na lamang si Ning Kango. Sa kabutihang palad, agad na sumagot si Ning Kango. Kaya naman, dali-daling tinanong ni Teng Shan si Ning Kango kung ano ang. Subalit hindi man lang niya natapos ang kanyang tanong, nang biglang sumabat si Ning Kango at sinabing, hinahanap ka niya. Agad namang tinanong ni Teng Shan si Ning Kango kung sino. Sa isang iglap, sinabi ni Ning Kango na si Ning Bei. Ang bata 13 taon na ang nakararaan. Higit pa rito, sinabihan din niya si Teng Shan na huwag pukawin si Ning Bei kung ayaw niyang mamatay. Dahil dito, napaisip si Teng Shan kung ano ba talaga ang nangyayari, bakit ang isa sa 10 pinakamalakas na martial artist sa Dragon City ay takot na takot. Samantala, sinabihan ni Ning Kenglan si Chairman Qin na pirmahan na iyon. Kaya naman napatulala na lamang ang pinuno ng pamilya Qin. Sa kabilang panig, sinabihan ng babaeng ito si Qin Huailan na pamilya daw sila. Kaya kailangan niyang hikayatin ang kanyang asawa na huwag pilitin ang kanilang pamilya na mamatay. Subalit, tinanong lamang ni Qin Huailan ang babaeng iyon kung hindi ba't masyado nang huli para magsisi. Alinsunod kay Ning Kenglan, nang magpakasal sila ni Qin Huailan, ginamit niya ang lahat ng mapagkukunan ng pamilyang Ning upang palakihin ang pamilya Qin mula sa isang maliit na kumpanya tungo sa isa sa 7 malalaking pamilya. Kaya sa sandaling iyon, babawiin niya na ang lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang pumasok sa eksena ang lalaking ito na nagngangalang Qin Fenghe. At agad na sinabihan ang chairman ng pamilya Qin na pumirma na. Samanatala, sa puntong ito, dumating na rin sa wakas ang kalaban ng ating bida na si Qin Fenghe. Sa kasalukuyang panahon, tinanong ni Chairman Qin si Qin Fenghe kung ano ang ibig niyang sabihin. Agad namang sumagot si Fenghe at sinabihan ang kapatid na narinig niya na ang pamilya Ning ay nasa hindi mas mahusay na kalagayan kaysa sa kanila.
Gumastos ang pamilya Ning ng mahigit 10 bilyon sa bagong distrito at nakatanggap sila ng malaking pagkalugi. Higit pa rito, ayon pa kay Qin Fenghe, ang pamilya Ning ay nasa ilalim ng matinding pressure na bawiin ang kanilang mga pondo, at kung wala sila hindi nila masusuportahan ang kanilang sarili. Dagdag pa ni Qin Fenghe, ang bagong distrito ay isang lababo ng pera. Mabuti yun kung susuko sila sa tamang panahon. Ngunit sa kanila pa rin ang proyekto. Kaya sinabi niya kay Ning Kenglan na kailangan niyang ibigay ito sa kanila. Agad namang tumugon si Ning Kenglan at sinabi sa kanya na alam na niyang sasabihin iyon niya. Kaya sinabi niya sa kanya na tingnan iyon. Lahat ng bagay na sa kanila ay naayos na. Bilang resulta, nagalit si Qin Fenghe at tinapon ang mga papeles habang sinasabing, kayong pamilya Ning ay labis na mapagsamantala. Sumagot naman si Ning Kenglan at sinabi sa kanila na tama iyon, dahil sa araw na iyon, sila ay naroon upang samantalahin ang mga iyon. Samantala, ayon kay Chairman Qin, nag-invest sila ng mahigit 6 na bilyon. Ngunit ang tubo ng 3 maliliit na proyektong iyon ay hindi lalampas sa 2 bilyon. Gayunpaman, galit na sinabi ni Qin Fenghe sa kanyang kapatid na permahan na iyon. Kaya naman, tinanong siya ni Chairman Qin kung nababaliw na rin ba siya. Agad namang ipinaliwanag ni Qin Fenghe sa kanya na handa ang pamilya Liang na maging shareholder. Kaya kapag natapos na ang 3 proyektong iyon, ito ay sapat na upang mabayaran ang utang sa bangko. Pagkatapos, ang pamilya Qin ay makakabawi at makakabangon. Dahil dito, nagpasya na si Chairman Qin na permahan ang mga papeles. Sa sandaling ito, habang pumipirma si Chairman Qin sa mga papeles, biglang tumunog ang telepono ni Ning Kenglan. At nang tingnan niya ang kanyang telepono, napagtanto niya na iyon pala si Qiaosi. Kaya sinabihan niya si Ning Bei na si Qiaosi ay tumatawag. Sinabihan din naman ni Ning Bei ang kanyang ama na sagutin iyon. Samantala, sa kabilang panig, nagulantang ang mga miyembro ng pamilya Qin nang marinig nila ang pangalang Qiaosi. Napaisip bigla si Chairman Qin kung ang Qiaosi ba na iyon ay ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Ngunit hindi siya makapaniwala dahil ayon sa kanya, napaka-imposible nun kung paanong may kakilala silang ganon. Mr. Ning, hindi naman ako nakaka-isturbo sa tanghalian mo, hindi ba? Wika ni Qiaosi. Agad namang sumagot si Ning Kenglan at sinabing hindi. Kasunod nito, tinanong niya si Mr. Qiao kung hindi ba siya busy. Ngunit ayon kay Qiaosi, may kinalaman iyon kay Ning Kenglan. Dahil ang lahat ng mga direktor ng grupo ng mga kumpanya ng PG o PG Group of Companies ay nagkakaisang sumang-ayon na manguhunan sa pamilyang Ning. Dahil dito, talagang nasiprese si Ning Kenglan sa narinig. Bilang karagdagan kay Mr. Qiaosi, handa silang mamuhunan ng 10 bilyong dolyar para sa 10% ng mga bahagi ng Ning Conglomerate. Gayunpaman, tinanong si Mr. Qiaosi si Ning Kenglan kung ayos lang ba iyon. Sa kabilang panig, pati ang pamilya Qin ay labis na nagulantang at natameme sa kanilang mga narinig. 10 bilyon para sa 10% ng mga pagbabahagi. Ito ay tulad ng isang regalo mula sa langit. Ayos lang ba talaga ito? Nanginginig na sambit ni Ning Kenglan. Samantala, biglang sumabat si Ning Bei at sinabi na ang 10% ay sobra-sobra. Sa isang kisap mata, agad na tumayo ang mga mayayamang ito upang batiin si Ning Bei habang sinasabing, Hari ng Hilaga, kamahalan. Dahil dito, mas lalo pang nabaliw ang mga ito nang marinig nila ang mga salitang King of the North o Hari ng Hilaga. Napatanong pa si Teng Shan kung sino ba talaga iyon. Sa puntong ito, tinanong ni Mr. Qiaosi si Ning Bei kung paano kung gawin na lang nilang 5%. Alinsunod sa lalaking katabi ni Mr. Qiao, kahit na 1% pa iyon, nagkakaisa silang sisang-ayon. Kaya naman napatawa na lamang si Ning Kenglan habang tinatapos ang deal. Sa isip ni Ning Bei, gagawin niya basta masaya lang ang ama niya. Sa kabilang dako, habang nagtatawanan ang mga mayayamang tao na ito, nagsalita si Mr. Qiao at sinabing, it's a deal. Walang problema sa pera, basta't tayo ay nasa panig ng Northern King. Samantala, galit na tinanong ni Chairman Qin si Ning Bei kung sa tingin ba niya ay mapapabagsak niya ang pamilya Qin ng ganun-ganun lang. Tinanong din niya ito kung sa palagay ba niya sa pamamagitan ng pera ay makukuha niya ang lahat sa panahong iyon. Higit pa rito, tinanong niya siya kung alam ba niya na ang sinaunang martial artist ay umiiral sa panahong iyon.
Agad namang tumugon si Ningbei at sinabi na si Qin Fenghe ay isang middle-rank martial artist. Kasunod nito, sinabihan ni Ningbei ang kanyang ama na ilabas muna ang kanyang ina at magpasil-pasil. Kaya naman napatulala na lamang si Ning Qianlan. Sa puntong ito, unti-unti nang pinaramdam ni Ningbei ang kanyang kapangyarihan sa tatlong ito. At ang nakakagulat pa, biglang silang napaluhod. Kaya naman napagtanto ni Chairman Qin na si Ningbei ay isang ancient martial artist. Hindi ko ba alam ang ancient martial arts? Tanong ni Ningbei sa talo. Samantala, napag-isip-isip ni Teng Shan na iyon pala ang ibig sabihin ni Ning Kanggo na huwag nila siyang pukawin kung ayaw nilang mamatay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang inilabas ni Qin Fenghe ang kanyang nakatagong sandata, at dali-daling tumakbo para atakihin si Ningbei mula sa likuran. Subalit sa kasamaang palad, ginamitan siya ni Ningbei ng kanyang kapangyarihan at agad na pinahinto si Qin Fenghe. Sa sandaling ito, hindi na makagalaw pa si Fenghe. Ganito mo ba pinatay ang pangalawang tiyuhin ko? Sambit ni Ningbei. Dagdag pa niya, para lang makakuha ng pabor sa pamilya Ning, pinatay ni Qin Fenghe si Ning Kangnan mula sa likuran sa pinakakasuklam-suklam na posibleng paraan. Pagkatapos nun, bahagyang itinaas ni Ningbei ang kanyang kamay at ginamit ang kapangyarihan laban kay Qin Fenghe habang sinasabing, "Mamatay ka na." Bilang resulta, direktang tumama sa sentro ng katawan ni Fenghe ang kapangyarihan ni Ningbei. At dahil dito, agad siyang natamba at binawian ng buhay. Pagkatapos nito, agad ding umalis si Ningbei matapos niyang mapatay si Qin Fenghe. Samatanla, habang tumutulo ang luha, napagtanto ni Chairman Qin na si Ningbei ang Northern Garrison's War God. Sa kabilang panig, sinabihan ng gwardyang ito sina Ning Qianlan at Qin Huailan na dumating si Su Qingwei. Agad namang binati ni Ning Qianlan si Su Qingwei. Samantala, sinabihan ni Su Qingwei ang kanyang tita Qin na dinalhan niya siya ng magandang pugad ng ibon. Gayunpaman, tinanong siya ni Ning Qianlan kung bakit siya nagdala ng regalo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na tinatrato niya pa rin ba sila bilang mga tagalabas. Ilang sandali pa, dumating na sa eksena si Ningbei. Agad namang tinanong ni Qin Huailan si Su Qingwei kung pumunta ba siya doon para makita si Ningbei. Pagkatapos nito, sinabihan sila ni Qin Huailan na hahayaan nila silang mag-usap at uuwi muna sila sa kanilang bahay. Agad namang nagpaalam si Su Qingwei at sinabihan silang mag-ingat. Makalipas ang ilang sandali, pinaupo ni Ningbei si Su Qingwei at agad na tinanong kung anong uri ng mga paghihirap ang nararanasan ng pamilyang Su. Ayon kay Su Qingwei, kahit na ang pamilyang Su ay hindi na kasing lakas ng dati, ngunit hindi nila kailangang umasa sa mga tagalabas. Dagdag pa niya, kaya niyang alagaan ang kanilang pamilya. Higit pa rito, ang pamilya Ning ay hindi mas mahusay kaysa sa kanila. Sa isip ni Ningbei, si Su Qingwei ang may gulugod. Higit na mas mahusay kaysa sa iba pang mga lalaki mula sa pamilyang Su. 300 milyon, ito ang kaya kong ibigay sa ngayon. Malamang makakatulong ito sa pamilya Ning sa inyong kagipitan. Ang tanging kondisyon lamang ay kanselahin mo ang pakikipag-ugnayan kay Qinghe. Wika pa ni Su Qingwei. Subalit ang nakakagulat, pinukpok ni Ningbei ang mesa at wala nang ibang sinabi kundi ang salitang, "Palm." Ngunit tumayo din si Su Qingwei at galit na sinabihan si Ningbei na alam niya na isang ancient martial artist si Ningbei, at siya ay napakamakapangyarihan. Gayunpaman, ang Hilagang Garrison o Northern Garrison ay kung saan ang kanyang buhay. Kaya naman tinanong niya si Ningbei kung alam ba niya kahit ang mga gusto lamang ni Qinghe. Dagdag pa niya, walang alam si Ningbei tungkol kay Qinghe. Sinabi din niya na hindi magiging masaya si Qinghe kung magpapakasal siya kay Ningbei. Agad namang tumugon si Ningbei at tinanong si Su Qingwei kung iyon ba ang dahilan kung bakit ginawa niyang kalakalan ang pakikipag-ugnayan. Hanggang dito na lang sa ngayon, maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunood. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan i-like ang video na ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod na mga kapana-panabik na episode, Column.